Pinahatian ng asawa ko at ng kabit niya ang kotse ko. Pero nang buksan nila ang glove compartment, namutla silang dalawa. Nagsimula ang lahat ng bumaba, sikat sa parking lot ng kondo. Bit-bit ang dalawang. Mabigat na supot ng groceries. At hindi niya agad naintindihan ang nakikita niya. Nakabukas ang trongang Camry. Niyang kulay silver. At kalmadong naglalagay ng mga kahon dun ang asawa niyang, si Daniel, sa hilid and passenger door. Na parang pag-ari niya ang sasakyan. Nakatayo ang isang hindi kilalang babaeng nakasuot ng beige na cardigan. Inaayos ang side mirror. Nailabas mo na tanong ni Daniel. Hindi man lang lumilingon. Listen. Napak-usapan. Namin na si Diana muna ang kakamit ng kotse. Masyado kasing malayo ang biyahe niya papuntang work. Biglang gumuho ang mundo ni Kat. Parang dumobel ang bigat ng mga bitbit niyang supot. Tinitigan niya kung paano hinawakan ng banyagang kamay ang salamin ng kotse niya. Na parang araw-araw. Nitong ginagawa, sinong gagamit pa ulit ni Kat? Lumingon ang babae. Tiningnan si Kat mula, ulo hanggang pa. At tipid ng gumit. Hello? Kalmadong bati nito. Ikaw siguro si Kat. Hindi siguro. Ako nga si Kat. At kotse ko iyan. Nanginig ang boses niya. At nainis siya sa sarili niya dahil doon. Daniel. Anong nangyayari dito? Sa wakas. Umayos ng pagkakatayo si Daniel at pinagpagan ang mga kamay niya. Kalmado ang muka niya. May halong inis ang mismong reaksyon na pinakaayaw ni Kat. Kad. Huwag kang ang gumawang eksena dito. Tingnan mo nga. Naga-MRT ka lang naman, papuntang trabaho. Nabubulok lang ang kotse sa parking. Tapos may taong mas nangangailangan. Binaba ni Ketch ang magasupot sa semento. Binili ko iyang kotse na iyan bago pa tayo makasal. Galing sa Manako, kay Lola at Sam nga bonus ko. Nakapangalan sa akin iyan? Oh na. Nakapangalan na. Sa iyo? Napanjiwi si Daniel. Na parang napakaliit na bagay lang nun. Ano bang pakinila kung kanino nakapangalan iyong papel? Binuksan ng babaeng nakakardigan ang pinto at kalmadong pumasok sa loob. Umupo siya sa driver's seat, ang upuan na 2 taong inayos at kinasaanayan ni Kat tapos ay isinara ang pinto. Mula sa bintana, kitang-kita kung paano nito hinawakan ang manibela gamit ang 2 kamay. Daniel, palabasin mo siya. Mahinang sabi ni Kat. Humakbang si Daniel palapit at hininaan ang boses para hindi marinig nga chismosang kapitbahay. Huwag kang ang nakakahiya. Nakatingin ang nga tao. Apag-usapan natin ito sa loob ng mayos. Hayaan mo munang gamitin ni Dien. Tapos mamayang gabi. Mag-usap tayo ng matino. Saktong may boses na nanggaling sa bintana mula sa 2nd floor. Dan, matagal pa ba kayo diyan? Lumalamig na iyong sinigang. Napatinggala si Kat. Mula sa bintana ng unit nila. Nakadungaw ang biyena niyang si Mama Luming. Nakatingin ito ng diretso kay Kat. At iwan kung bakit. Nakangiti pa ito, dahan-dahang umandar ang silver na Camry at lumabas ng subdivision. Nakatitik lang si Kat hanggang sa tuluyang mawala sa paningin niya ang sasakyan. Kasamang ang pag-alis ng kotse niya. Pakiramdam niya may bahagingang pakatao, niya na natangay rin. Habang siya ay nakatayo lang doon. Walang magawa. Tara na sa loob. Palamig ka munang ulo. Sabi ni Daniel. Mas malambing na ang boses niya ngayon. Kumain na tayo. Nagluto. Si Mama Energy Sinigang. Pagari ni Kat ang kondunit. Nakuha niya rin ito bago pa sila ikasal. Pero ang lakas ng loop ni Daniel na sabihing bahay namin na parang siya ang bumili ng bawat sulok nito. Pagpasok sa loop. Amoy sinigang ang bahay. At may isa pang amoy na kasuka sa tamis. Hindi iyon ang pabango. Niya,
Matapang, matamis, at pamilyar sa babae kanina. Huminto si Kat sa sala at inamoy ang hangin. Anong amoy ito? Amoy sinigang mabilis na, sagot ng biyena niya. Lumabas mula sa kusina na may tuwalyang nakasampay sa balikat. Ikaw, nasa pintuan ka pa lang. Nakikipag-away ka na. Ni hindi ka man lang bumati. Good morning po. Tinitigan ni Kat ang biyenan niya sa mga mata. Mama Luming, alam niyo, po ba ang tungkol sa babaeng iyon? Anong babae si Dian ba nakibit balikat ang biyenan niya? Na parang pinag-usapan lang nila ang pusang ng kapitbahay. Mabait na bata iyon? Magalang. Hindi katulad ng iba diyan. Baynaling ni Kat ang tingin sa asawa niya. Nakaupo na si Daniel sa dining table. Kalmadong kumakain na parang walang nangyari. Daniel, naktanong ako. Kaano-ano mo siya? Katrabaho. Sagot niya habang puno ang bibig. Ilang beses ko bang kailangang ipaliwanag na hihirapan iyong tao sa biyahe? Tinutulungan ko lang. Madamut ka ba para ipahiram pansamantala ang kotse? Pansamantala mapa lang ngumiti si Kat. Binigay mo sa kanya ang susi. Nasaan ang mga dokumento? Tumigil siya sa pangyayanang. Ilang segundo. Saglit lang. Pero napansin iyon ni Kat. Nasa bahay ang mga dokumento. Saan pa ba sabi ni Daniel bago bumalik sa pagkain? Nilapa ni Mama Luming ang isang mangkok na sinigang sa harap ni Kat? Kahit hindi naman siya humihingi. Umupo ka nga't kumain. Bakit nakatayo ka diyan na parang hindi ka bahagi nga? Pamilya malambing ang boses ang biyenan niya. Pero may halong paano niya. Makinig ka sa akin? Anak, para saan ba iyang kotse mo sa toto lang? Nag-iisa ka lang naman. Pumapasok sa trabaho tapos dadaan sa grocery. Pero si Daniel, maraming inaasikaso. May mga taong inihahatid. Sa pamilya. Kailangan wise tayo sa paghahating ang gamit. Huwag madamot. Hindi po ako nag-iisa. Mahinang sagot ni Kat. May asawa po ako. Ang anak niyo. Hindi sumagot si Mama Luming. Tumingin lang ito sa anak niya. Tapos sa manugang niya. Sa tingin na iyon. May naramdaman ka ba si Kat? Ka ba na parang matagal na nilang pinagplanuhan ang lahat ng wala siya? Inuzok ni Kat ang mangkok at dumiretso sa kwarto. Binuksan niya ang pinakamataas na drawer ng kabinet kung saan nakatago ang folder ng insurance at mga kopya ng dokumento ng kotse. Hinalungkat niya ito. Nandun ang insurance. Pero wala ang kopya ng deed of sale, ad-or, CR, dahan-dahang lumingon, sikat sa pinto. Nakatayo doon si Daniel. Nakna sa andal sa hamba. Kalmadong nakatingin sa kanya. Anong hinahanap mo, nasaan ang dokumento ngo? Kotse sabi ko naman sa iyo. Nasa bahay. Ngumiti siya. Hindi lang diyan sa iniisip mo. Bumilis ang tibok ng puso ni Kat. Tumayo siya ng mayos. Daniel, binigay mo ba kay Dian? Pumasok si Daniel sa kwarto at isinara ang pinto para hindi marinig ng nanay niya. Kat, magpakamature na tayo dito. Hindi na gumagana ang relasyon natin. Nakikita mo naman iyon. Ayokong gulo. Ayokong drama at demandahan. Ilipat na lang natin sa pangalan ko ang kotse tapos maghiwalay na tayo ng mayos. Bibigyan pa kitang pra. In good terms, tayo maghihiwalay. Tinitigan siya ni Kat na parang hindi na niya kilala ang kaharap niya. 7 taon silang nagsama. Tapos ngayon, nakatayo ang lalaking ito. Malakas ang loob na hingin, ang kotseng binili, gamit ang pera ng lola niya, ililipat kanino, hindi siya sumagot. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa bulsa niya. Kinuha niya ito. Sinilip ang screen. At mga bilis na, binalik sa bulsa. Pero nakita ni Ka ang pangalan sa screen? Hindi Diane. Ibang pangalan ang nakalagay, Sunshine. Sino si Sunshine? Tanong ni Kat. Namutla si Daniel ng ilang segundo. Saktong kumatok ang biyenan niya sa pinto.
Dan, may nakahanap sa iyo sa trabaho. Lumabas ka muna. Halos tumakbo palabas si Daniel. Naiwan sikat na hawak ang folder. At may isang malinaw na katotohanan na tumatakbo sa isip niya, kinuha talaga ni Daniel ang makopya ng papeles. Ibig sabihin, hindi lang ito pansamantala. Naupo siya sa gilid ng kama at kinuha ang cellphone niya. Binasa niya ang text nila ng asawa sa nakalipas na 1 buwan. Puro malamig. Bili kang tinapay. Gagabihin ako. Huwag mo na kong hintayin sa dinner. At nitong mga nakaraang linggo, alos araw-araw na itong ginagabi. Nag-scroll up pasikat. 2 linggo na ang nakakalipas. Nagdex, ito malalate ako. May site visit sa kabilang bayan. Naniwala naman siya nun. Site visit pala. Mula sa sala. Narinig niya ang mahinang boses ni Daniel. Manipis lang ang pinto kaya rinig na rinig. Oh, ako nang bahala. Hindi pa siya pumapaya? Maghintay ka lang ng konti. Magiging atin din ang lahat. Narinig mo atin. Naniga sikat. Atin. Hindi akin. Atin. Tumayo siya. Dahan-dahang lumapit sa pinto. At binuksan ito ng bahaya. Nakatayo si Daniel malapit sa bintana. Nakatalikod. Hawak ang cellphone sa tenga. Inayos ko na ang makapapilis na kotse. Sabi ko, naman sa iyo. Konting tiis na lang. Magagamit mo na. Iyan kahit saan. Nangako ako sa iyo. Di ba iyong pera mo? Naipasok ko na sa negosyo. Huwag kang mag-alala. Pera mo iyon. Pakiramdam ni Kat. Nanalamig ang buong katawan niya. Anong pera? Kaninong pera? Napaatras. Siya. At tumunog ang sahig. Nakahoy. Mabilis na lumingon si Daniel. Nakatitigan sila mula sa siwang ng pinto. Nakikinig ka ba kalmado niyang tanong. Pero halata ang gigil sa panga niya. Sino iyong kausap mo tungkol sa pera wala kang pakialam? Angkot sa ang problema dito. Binuksan ng malaki, nikat ang pinto. Daniel, anong pera? Anong ibig mong sabihin na pinasok sa negosyo? Nilagay ni Daniel ang cellphone sa bulsa. Kat, tumigil ka na gumagawa ka na naman ng eksena ng walang dahilan. Tinatakot mo si mama. High blood pa naman iyon. Huwag mong idamay ang nanay mo at huwag mo kong sigawan sa sarili kong bahay sagot ni Kat. Biglang tumigas ang boses ni Daniel. Boses na isang estranggero. Gusto mo eneheduwang, labansig. Pero hindi ko iwan sa iyo iyong kotse. Hindi mo na iyon makikita pa. Tumalikot siya at pumunta sa kusina. Naiwan si Kat sa gitnang kwarto. At sa unang pagkakataon ngayong araw, nakaramdam siya nga totoong takot. Hani para sa kotse. Kundi sa katotohanang hindi niya. Alam kung ano ang gulo ang pinasok ng asawa niya, makalipas ang ilang minuto. Narinig niyang sumara ang pinto. Sa labas. Umalis si Daniel. Sinabing may asikasuhin lang daw, pahalipas ng 2 oras. Umuwi si Daniel na parang walang nangyari. Lumapit siya at niyakap si Kat mula sa likod. Gayang dati? Kat? Bakit ba tayo nag-away malambing ang boses niya? Iyong boses kung saan siya, na in love nun. Naalala mo pa ba nung nag-road trip tayo papuntang La Union gamit ang Camry siya ang tensatrong? At tapo biyay na? Ang saya natin nun. Diba, nanigas si Kat. 1 oras pa lang ang nakakalipas, nang isigaw nitong hindi na niya, makikita ang kotse niya. Tapos ngayon, La Union at ang drama, dati iyon. Maingat na sagot ni Kat. Ano bang kailangan mo? Daniel, wala akong kailangan. Umupo siya sa tabi nito at tumitik sa mga mata niya. Ayoko lang na nag-away tayo na parang maasot pusa. Mag-usap tayo ng matino. Matalino ka naman. Para saan pa ang nga abogado at demandahan, dagdag stress lang.
Kumuha siya ng clear folder mula sa bag niya. May lamang papel. Nilapag niya ito sa lamesa at maingat na inabot ang ballpen kay Kat. Pirmahan mo lang ito. Tapos na. Tahimik. Walang gulo. Bibigyan kita ng bilang pabuya. Tapos magiwalay na tayo bilang magkaibigan. Kinuha ni Kat ang papel. Deed of Absolute Sale of Motor Vehicle. Sa ibaba, may blankong linya para sa pirma niya. Mapait siyang ngumiti. Ikaw gumawa, nito ano bang pakinatin kung sino ang mahalaga? Mayos, nating tatapusin ito. Kumunot ang kno niya. Wala ng notaryo ito. Daniel. At lalong wala ang totoong konsen ko. Binalik niya ang papel sa lamesa. Akala mo ba, talaga pipirma ako ng nakapikit? Biglang nakbaho ang timpla ng mukha ni Daniel. Parang may pinatay na ilaw. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Malamig niyang sabi. Ganyan naman ginagawang lahat. Sinong lahat inusok ni? Kat ang balpan sa gitnang lamesa. Hindi. Wala akong pipirmahan. Walang imik na binalik ni Daniel ang papel sa folder. Tinitigan niya si Kat ng ilang segundo. At nawala na ang kaninang malambing na maskara. Magsisisi ka. Malamig at seryoso ang boses niya. Gusto ko sanadanin sa mayos. Pero dahil diyan, iba na ang mangyayari. Kukunin ko ang kotse mo at iwan kitang kahit isang kusing. May magkakakilala at koneksyon ako. Anong koneksyon? Daniel pagod na tanong ni Kat. Baon na baon ka sa utang. Natigilan ang lalaki. Bumalik ang kaba sa mamata nito. Katulad, noong kaninang umaga. Paanong nalaman kinagat? Niya ang labi niya. Pag-isipan mo ito hanggang bukas ng umaga. Kapag hindi ka pumirma bukas, iyak kan dugo. Pumasok siya sa kwarto at padabog na, isinara ang pinto. Doon na-realize ni Kat ang isang bagay. Kaya nitong maging malambing. Kaya ring maging nakakatakot sa loob ng isang segundo. Ibig sabihin, wala siyang dapat paniwalaan sa mga sinasabi nito. Kailangan niyang lumabas at lumanghap ng hangin. Bumaba si Kat sa lobby. At malapit sa tambayan ng mga kapitbahay. Narinig niya ang pamilyar na boses. Nakikipagsismisan si Mama Luming sa dalawang kapitbahay at rinig na rinig sa buong ground floor. Ano pa nga ba nanahimik na lang ako? Navanang nga ako kay Daniel Napangasawa pa ang ganyang babae. Wala nang nakitang maganda. Alam niyo ba? Iyong asawa niya. Masyadong mareklamo at baliw. Gusto na kotse. Hingi ng pra. Hala. Tutupugulat na sagot ng isang marites. Ang tahimik pa. Naman tingnan? Mukhang disant. Mukha lang disante iyan inis na sagot ng biyenan. Pero sa bahay, nambabato nga plato sinabihan ko na nga ang anak ko. Hiwalayan mo na iyan habang buhay ka pa? Kumanap ka enenge, matino at kalmadong babae. Nakatayo zikat, zalikot ng pada. Pinapakinggan kung paano siya siraan ng biyenan niya. Ginagawa siyang baliw sa paningin ng mga kapitbahay para kapag pumutok ang isyu. Sasabihin ng nga tao, may topa kasi ang asawa niya. Kawawa naman si Mister. Gusto sana niyang lumabas at komprontahin ito. Pero nagpigil siya. Hindi pwede. Kapag sumigaw siya at nag-iskandalo, patutunayan niya lang ang kwento nilang baliw siya. Tahimik na umikot si Kat at bumalik sa loob habang umaakyat sa hagdan. May nabubuang malamig at malinaw na plano sa isip niya. Gusto nilang ang palabas para sa mga kapitbahay. Bibigyan niya silang ang palabas. Pero siya ang magsusulat ngang kwento at ngang ending nito. Pagdating ng gabi, pumasok ang biyenan niya sa kwarto niya. Walang katok-katok na umupo sa hilid kama at hinaplos ang palda nito. Kat, anak, mag-usap nga tayo bilang mga babae.
Sobrang tamis ng boses. Mabait kang bata. Wala akong masamang hangarin sa iyo. Pero nakikita mo naman, wala nang pamilya dito. Para saan pa at maktitais ka? Tungkol ba ito kay Dian? Kaya walang pamilya kalmadong tanong ni? Kat, ano bang pakialam natin kay Dian na pangiwi ang biyenan? Pagsasawaan din iyon ni Daniel at Iwan. Ikaw ang iniisip ko. Tumingin ito sa paligid. May kinuha itong nakatuping pera mula sa bulsa niya at nilapak sa bedside table. Ayan, 50,000 piso. Galing sa sarili kong bulsa. I-pack mo na ang mga gamit mo. Pirmahan mo na iyong hinihingi ni Daniel at umalis ka ng tahimik. Malaya ka na. May pra ka pa. Tiningnan ni Kat ang pra. Tapos ang biyenan niya. Nakangiti ito na parang nagmamagandang lupa. Inaalok niyo po ba akong umalis kapalit ng 50,000 piso mula sa sarili kong tsondo? At ibigay ang sarili kong kotse. Abay, ano pa bang gusto mo? Iha tinapit-tapit ni mamaluming ang kamay niya. Mas mabuti na iyong sa mayos kaysa sa madugo. Pagdating sa jipitan, kayang baliin ng anak ko ang sinuman. Kilala mo siya. At doon, tuluyan nang nakapagdesisyon. Sikat? Hindi niya kinuha ang pera. Pero hindi niya rin ito tinanggihan. Yumuko siya. At tahimik na tumango bilang pagpapanggap na sumusuko na pag-isipan ko po hanggang bukas. Good. Ang talino mo talaga. Ngiti-ngiti ang biyenan at tumayo. Pag-isipan mong mabuti. Bukas na umaga, ayusin natin ito ng mapayapa. Umalis itong masaya. Habang sikat, nakatitik sa 50,000 piso sa ibabaw and table at nag-isip siga. Isipin niyang sumukon ako. Mag-relax lang kayo. Bukas ang umaga, makukuha niyo ang kapayapaang gusto niyo. Pero hindi sa paraang inaasahan niyo. Kinagabihan. Umalis. Si Daniel dahil daw sa trabaho. Nag-relax ang biyenan sa harap ngang TV habang nako-cross-stitch. Feeling may aring bahay. Kahit may sarili naman itong bahay sa kabilang bayan. Nakaupo si Kat sa kusina. Pinapaikot-ikot sa kamay ang mungang malamig na kape. Bumabalik sa isip niya ang isang linya yung pera mo. Naipasok ko na sa negosyo. Ibig sabihin, nagbigay ng pera si Dian kay Daniel kapalit ng kotse. Kapalit ng kotse niya, bigla siyang may naalala. At kumabog ang dibdib niya. Ang magay dokumento, ang orihinal na kopya na deed of sale at or JR. Hindi niya kailanman inilagay iyon sa folder, sa bahay. Lagi niyang tinatago iyon sa loob ng kotse. Sa mismong glove compartment. Nakalagay sa isang gray na clear book para kung sakaling may checkpoint o sitahin ng LTO. Ugali na niya, iyon na naman na sa lola niya. Kinuha lang ni Daniel ang photocopy sa bahay. Pero ang mga orihinal na papeles kung saan nakasulat, ang pangalan niya. Ay, nandun lang kung saan hindi naisip hanapin ni Daniel. Nasa glove compartment ng mismong sasakyan na pilit inaangkin at ginagamit ngayon ni Diane. Dahan-dahang binabunikat ang mo, ang dalawang manlolokong iyon. Kampante na sa kanila na ang gekotse. Pero ang pinakamatibay na ebidensya, nasa kanya iyon ng 100%. Ay, makasama nilang ipinapasyal. Nasa ilalim mismo ng ilong nila, tahimik siyang pumasok sa kwarto. Nakalimutan ni Daniel ang cellphone niyang nakacharge. Sa tabi ng kama ang mismong phone kung saan nag-text si Sunshine kanina. Kinuha ito ni Kat. Nanginginig ang mga kamay. Umilaw ang screen. Walang password. Kampante si Daniel na hindi siya mabubuking. Binuksan niya ang contact name na Sunshine at nanlamig siya. Kalahating taon na pala silang nakiti-text. Miss na kita.
Kailan ka makakatakas? Panay na naman bunganga ng asawa ko. Tiis ka lang ng konti. At ang pinakabagong message kahapon malapit ko nang mabuo iyong pera. Konti na lang. Kukunin na kita diyan? Kalahating taon. At hindi ito si Dian. Ibang babae pa ito? Ang babaeng pinangakuan niyang isa sa mapalayo. Nagscrolla pasikat at nakita ang isa pang text. Hayaan mo, hihiwalayan ko na rin iyong isa sa work. Pinaprahan ko lang iyon. Iyong sa work. Si Dian. Ibig sabihin, ginagawa lang ganasaan ni Daniel, si Dian at sa pangatlong babay. Nangako siyang iwan ang lahat para sa kanya. 3 babay. Isang sinungaling. At lahat may kanya-kanyang kwentong pambata tungkol sa magandang bukas. Binali ni Kat ang cellphone eksakto kung paano ito naiwan. Nanginginig ang makamay niya. Pero sa unang pakakataon ngayong araw, naging malinaw at kalmado ang isip niya. Hindi na siya ang litong asawa na pinaglalaruan. Siya na ngayon ang taong mas nakakaalam kaysa sa kanilang lahat. Bumalik siya sa kusina at tahimik na tinahawagan ang kapatid niya. Sumagot ito na inaantok pa. Ate Lenny? Gising ka pa. Sorry. Kailangan ko lang kasing may makausap. Mabilis at pabilong na ikinuvento ni Kat ang lahat. Teka. Hinto. Putol ang kapatid niya. Nakapangalan lang sa iyong kotse. Nasaan ang original na papeles? Nasa glove compartment. Original deed of sale at or CR. Laking nandoon iyon. Tapos ang kotse nasa kabit na sa kanya. Ibig sabihin, araw-araw niyang ibinibiyahe ang mga dokumento na hindi man lang niya alam. Mabagal na sabing kapatid niya. Kat, alas mo yan. Ang pinakamahalaga. Huwag kang sisigaw. Huwag kang magmamakaba. Hintayin mo silang madyabang sa harap ng maraming tao. At saka mo ipabuksan ang glove compartment sa harap nilang lahat. Naintindihan mo, naintindihan ko. Nakahinga ng maluhuwak si Kat. At isa pa, tumigas ang boses ng kapatid niya. Huwag mong gagalawin ang pera ang biyenan mo. Pero huwag mo munang ibalik. Hayaan mong isipin nilang sumuko ka na. Patulugin mo sila sa pansitan. Tumingin si Kat sa madilim na bintana. Walang tao sa ilalim ng poste sa parking. Wala ang kotse niya. Dala ni Dian, pero sigurado siya, nandun ang gray, na clearbook sa glove compartment. Hinihintay ang tamang oras. Salamat, ate. Mahinang sabi niya, alam ko na ang gagawin ko. Binaba niya ang tahuwag, ang takot na naramdaman niya kanina. Napalitan, nag-aibang emosyong kalmado at malamig na determinasyon. Bukas. Matatapos ang lahat. Bukas. Sa sala. Narinig niya ang tunongang karayom sa cross-stitch. Sumilip si Mama Luming sa kusina. Hindi ka pa natutulak, siha? Maupo. Kalang diyan. Tumahimik ito saglit. Tapos nagsalitang halos malambing. Huwag ka na kasing matigas ang ulo. Kat, alam mo naman si Daniel. Kaya niyang gawin sa mayos. Kaya niya rin sa madugo? Para saan pa dadaanin sa madugo ibigay mo na ang kotse? Kunin mo ang gamit mo. At mamuhay ng tahimik. Gusto ko lang mapabuti ka. Gusto niyo po akong mapabuti tumingala si Kat sa kanya. Mama Luming, magpakatotoo nga kayo? Matagal niyo na po bang alam ang tungkol kay Dian? Nagulat ang biyenan. Pero pinanatiliang kalmado nitong muka. Ang alam ko lang. Seryosong sagot niya. Iisa lang ang anak ko. At ang kaligayahan niya ay mas mahalaga kaysa sa kahit anumang piraso ngang bakal mo. Good night. At umalis ito. Narealize ni Kat. Hindi lang 2 tao ang kalaban niya, kundi 3 asawa niya, biyenan niya,
at si Dian. At lahat sila gusto ng isang bagay na mawala siya ng tahimik. Walang gulo. At ibigay ang lahat. Halos hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Bandang madaling araw. Nagising siya sa ingay. Mula sa labas ng kwarto, may kumakaluskos sa may pintuan. Lumabas, sikat at natigilan. Sa sahig, may pink na maleta. At sa sabitan, nakasabit ang pamilyar na bege na cardigan. Bukas ang pintong kwarto kung saan natulog ang biyenan niya. Magulo ang kama. Ibig sabihin, mismong si Mama Luming ang nakpapasok sa bisita kagabi habang pilit na natutulog si Kat. Sino pa nga ba? Good morning. May boses na nanggaling sa likuran. Lumingon si Kat sa pinto ni Jenna kusina. Nakasuot ng bathrobe. Ni Kat. Nakatayo. Si Diana habang umiinom ng kapakamit ang maknikat. Sabi ni Daniel, "Pwede mo na raw akong tumira dito." Sabi ni Diana at humihop na kape. Ayos lang ba? Ilang segundo ring hindi nakapagsalita, si Kat. Kumukulo ang dugo niya sa loob. Nakasuot kang robek ko. Sa wakas ay sabi niya, "Uminom kang kape sa ko." Suot ang robe ko. Tapos tatanungin mo ko kung ayos lang. Nakibit balikat si Diane at nilapak ang muk sa lababo. Robe lang iyan? Hindi naman mababaw na saan. Sumilip si Kat sa kwarto at nanigas. Wala na ang mga gamit niya sa bedside table. Makeup kit. Libro. At ang naka-frame na litratong lola niya. Pinalitan ito ngan suklay ngan iba. Bote ang matapang at matamis na pabango. At ping na kumot na nakapatong sa kama niya. Nasaan ang magamit ko iyong maiyon tinuro ni Dian. Nilagay ko na sa kahon. Nandoon sa labas. Nakakasagabal lang kasi. Alis din naman kayo. Hinawakan mo ang picture ng lola ko. Wala akong paki sa lola mo. Umirap si Dian na. Buo pa iyan? Nasa kahon. Huwag kang umiyak. Napaguyom ang magakamao ni Kat. Pero ang sinabi, ang kapatid, niya ang pumigil sa kanya. Hindi ngayon. Huwag kang mag-iskandalo. Bigyan mo sila na lubot para sarili nila, ang ibakti nila. Naklakat si Diana palakpas kay Kat. Dala ang matamis niyang amoy pabango. Listen. Huwag na tayong magdrama dito. Sa huli, sa akin din uwi si Daniel. Akin na ang kotse. Iyong tsondo. Oras na lang ang hihintayin. Tanggapin niyo na lang iyon para madali na ang lahat. Sa iyo ang kotse. Nakahalukip-kip si Kat. Bakit naman naging sa iyo dahil binayaran ko iyon? Kalmadong sagot ni Diana. Binenta sa akin ni Daniel ang share niya. 300,000 piso. Mind you, kaya huwag ka nang umasta na ikaw ang may-ari. Ayan na. Dahan-dahang huminga ng malalim si Kat. Share. 300,000 piso. Share niya. Mahinang inulit ni Kat. At pinakita ba niya sa iyo kung gaano kalaki ang share niya doon? Nakalangam si Diana saklit. Anong ibig mong sabihin, sabi ni Daniel? Pareho niyo iyong pag-ari. Kapag kasal kayo, hati kayo sa lahat ng gamit? Maraming sinasabi si Daniel. Pinigilan ni Kat ang mapalang patawa. Pinakita ba niya sa iyo ang deed of sale? OR, CR kung saan nakasulat kung sino talaga ang may-ari para sampa ang mapapel na iyon tumingin sa ibang direksyon si Diane. Pro sa unang pagkakataon, may bahid. Neka pagdududa sa boses niya. Sabi ni Daniel, clear ang lahat. Naniniwala ako sa kanya. Naniniwala ka pala. Tumango si Kat. Sakto. Bumukas ang pinto sa labas. Dumating si Daniel. Pagkakita niya sa kanilang dalawa na makaharap. Namutla siya. Anong nangyayari dito, lumo-live-in na iyong katrabaho mo? Sabi ni Kat na hindi inalis ang tingin kay Diane. Pati pink na maleta nandito na. At kinukwento niya kung paano niya binili
Ang share mo sa kotse kong 300,000 piso. Ang galing. Di ba? Mabilis na tumingin si Daniel kay Dian na napakabilis. At nakita na naman iyon ni Kat. Ang kaba, sam nga matang asawa? Dian na. Pumasok ka muna sa kwarto. Tensyonadong sabi niya. Ako nang bahala. Hindi. Teka, kumunot ang noo ni Dian. Dan, may sinasabi siya tungkol sa nga dokumento. Na hindi daw kayo hati sa kotse. Totoo ba iyon ginugulo lang niya? Ang isip mo lumakas ang boses ni Daniel. Huwag mo siyang pakinggan. Huwag mo kong sinisigawan biglang sagot ni Dian. 300,000 piso ang binigay ko sa iyo. Gusto kong malinawan kung para saan iyon. Dito na nakita ni Kat na nasisimula ng masira ang unawaan nilang dalawa. Kalmadong kinuha ni Kat ang shoulder bag niya sa lamesa. Alam niyo kung ano masayang sabi ni Kat. Puntahan natin ang kotse at silipin natin ang glove compartment. Gustong-gusto kong makita kung ano ang matutuklasan saan ninyong dalawa dun. Nanigas si Daniel. Nawala ang kulay sa mukha niya. Bakit sa glove compartment tanong niya? Na parang hindi nasa kanya ang boses. Bakit? Hindi mo na ba matandaan kung ano ang nandun ngumiti si Kat? Sabi ko na nga ba? Nakalimutan mo? Daniel, nakalimutan mong talaga. Mula sa kwarto, narinig ang boses ni Mama Luming. Daniel, ano na namang gulo iyan? Pero hindi sumagot si Daniel sa nanay niya. Nakatitig lang siya sa asawa niya. At nagsimula ng mamuo ang pawis sa nuniya. Nakaparada ang kotse sa kabilang building. Malapit sa inupahan ni Dian. Nakilala agad dito ni Kat. Ang silver na kulay. Ang pamilyar, nagasgas sa may likurang gulong. Sumikip ang dibdib niya. Guys, stranggero na ang gumagamit. Pero sa kanya ang kotse na iyon, sabay-sabay silang. Tatlong naglakad. Medyo nasa likuran si Daniel. At halos nararamdaman ni Kat ang nagbapanik na utak nito. Akin na ang susi? Sabi niya kay Dian. Hindi ko ibibigay. Niyakap ni Dian ang ba niya. Akin ang kotse. E di ikaw mismo ang makbukas. At kunin mo ang gray na clear book sa loob ng glove compartment. Nakahalo kip-kip si Kat. Natatakot ka ba? Bakit ka natatakot? Di ba ikaw ang may-ari? Dahil nagbayat ka, nakalangan si Dian. Tapos tumingin kay Daniel. Dan? Sabihan mo nga iyan na umalis na. Sabihin mong clear ang lahat. Walang kibo si Daniel. Nakatayo lang at nakayuko. At ang katahimikang, iyon, ay, mas malakas. Pasakahit, anumang sigaw, danan kanakang boses ni Diana. Bakit hindi ka sumasagot? Kinuha niya ang remote ng susi at pinindot ito. Umilaw ang mga headlights. Binuksan ni Diana ang pinto. Umupa. At inabot ang glove compartment. Huwag. Biglang sabi ni Daniel. Mahina. Dian. Huwag mo nang buksan iyan. Umalis na tayo. Ipapaliwanag ko sa iyo lahat. Anong huwag na buksan na ni Dian? May folder dito. Kulay gray. Ibalik mo iyan, susugot sana si Daniel sa pinto pero humarang si Kat. Hep. Hayaan mong tingnan niya. Di ba pinaliwanag mo na lahat? Hayaan mo siyang magbasa. Nilapes ni Dian ang fola. At kasabay nun ay nahulog ang isang nakatuping maliit na papel sa rubber mat ng sasakyan. Walang pumansin dun nung una. Pinuksan ni Dian ang fola. Sa loob deed of absolute sale at or CR. Binasa niya ang unang linya. Ang pangalawa. At dahan-dahang nagbago ang reaksyon ng mukha niya. Napatingin siya sa kanila. Iisang pangalan lang ang nandito. Pangalan ni Kat. Siya lang ang nag-iisang may-ari. Oh, tingnan mo nga naman. Kalmadong sabi ni Kat. Ano ang nga palang share ang kinukuwento ni Daniel sa iyo? Hati daw kami walang hati.
Nakapangalan sa akin lahat. Binili bago kami kinasal. Gamit ang mana ko. Yets mo, dahan-dahang lumingon si Diane kay Daniel. Sabi mo hati kayo. Diane, kumuha kang 300,000 piso para sa share na hindi naman nag-exist. Tumaas ang boses ni Diane. Lumabas siyang kotse at winagawe ang kontrata. Ano ito? Niloko mo ko? Makinig ka muna, hinawakan ni Daniel ang braso niya. Ililipat ko sana. Sa pangalan ko. Mapapapirma ko rin siya. Magiging atin sana, lahat nakmamatigas, lang talaga itong bali na ito. Kaharap mo yung balif? Singit ni Kat pero hindi na nakikinig si Diane. Binawi niya ang braso niya. Asaan ang pera ko? Nasaan ang pera ko? Daniel sabi mo pambili na kotse. Nasaan ang kotse-kotse niya iyan tinuro niya si Kat? Nasaan ang 300,000 ko? Napatras si Daniel. At ngayon kitang-kita na ni. Kat ang tunay nitong anyo. Balisa. Pinapawisan. Gumagawa ang kwento sa mismong oras na iyon. Investe ko sa negosyo. Investe ko sa negosyo. Babalik din iyon. Ibabalik ko? Ano ka ba anong? Negosyo tilini diyan. At dun napatingin sikat sa rubbermat kung saan nahulog ang nakatuping papel. Tinuro niya iyon. Pulutin mo. Gusto kong malaman kung ano iyan. Yumuko si Diane. Pinulot ang papel. Binuksan. At nanigas. Isa itong deposit slip galing sa bangko. Transfer ng 300,000 galing sa account ni Diane pero hindi para sa kotse. Ang tatanggap. Isang private individual. At sa remarks ng deposit. Isang maikling phrase. Payment for debt. Pambayad utang. Pambayad utang. Binasa ni Diane ng malakas. Namumutla parang papel. Binayad mo ang pera ko sa mga utang mo anong utang susungaban sana ni Daniel ang resibo. Pero mas mabilis, sikat. Nahawakan niya ang kamay nito. Huwag kang magmadali. Sabi niya, magsisimula pa lang ang pinakamasayang part. Kahit sikat. Hindi alam ang tungkol sa deposit slip na iyon. Malamang, sa sobrang pagmamadali, nilagay lang iyon ni Daniel sa glove compartment nang hindi tiningnan kung nandun ba iyong mga original na papel ng kotse. Ang taong nagsisinoong galing sa 2 babae. Sa huli, nabubuhol sa sariling kasinoongalingan. Daniel, mabagal na sabi ni Kat. May mautang ka. Iyong utang na sinabi mo sa akin noong 1 taon na bayad na. Walang imik si Daniel. Mabigat ang paghinga. Baon ka pala sa utang. Patuloy, niya. At para matakpan ang butas, kumuha kang pera sa kabit mo. Pinalabas mo ang binibili mo ang kotse ko. At gusto mong nakawin ang kotse ko para walang maywang bakas. Tama ba ang pagkakaintindi ko sa sitwasyon? Wala kang naiintindihan. Pilit nitong sagot. Naiintindihan ko ang lahat. Umarap, sikat kay Diane. Nakikita mo. Girl, hindi ka nabudol para sa kotse. Nabudol ka para sa utang niya. Ginawa ka niyang panakibutas. At pinagamit niya sa iyo pansamantala ang kotse ko para manahimik ka. Nakatitak lang si Diane sa resibo. Nanginginig ang mga labi. 300,000. Bulong niya. 6 na buwan kong ginipon. Iyon para sa bakasyon. Naniwala ako sa iyo diyan. Ibabalik ko. Humagbang si Daniel palapit. Nakalahad ang mga kamay. Pakinggan mo ko. Babe. Pansamantala lang. Ito. Halos pamilya na tayo. Ayusin ko lang ito. Tapos magsasama na tayo ng mayos. Ayusin na palayo si Diane. Tinahuwag mo kung baliw kanina. Tapos siya naman
pinapaikot mo tungkol sa pamilya. Pareho kayong may sira sa ulo. Binato niya nang malakas ang resibo at folder sa dibdib ni Daniel. Nagziliparan ang gimang papel sa semento. Saksak mo sa baga mo iyang kotse mo, patim nga utang mo. Sakto. May sumiga mula sa direksyon ng kabilang building. Anong nangyayari dito? Si Mama Luming nakmamadaling lumapit. Hawak-hawak ang kardigan niya. Namumula ang mukha sa inis. Dan, sinabi ko naman sa iyo, huwag kang makipag-eskandalo. Magsitigil nga kayong lahat. All na para tumigil. Mama Luming, sabi ni Kat. Yumuko siya para pulutin ang resibo sa kalsada. Basahin niyo muna kung ano ang ginagawa ngang pinakamamahal niyong anak. Nagtatagong utang, kinukuha ang perangang kabit niya. Tapos inaagaw ang kotsangang asawa niya. Hinablot ng biyenan ang papal at mabilis na binasa. Sa unang pagkakataon sa nakalipas na mga araw. Nakita ni Kat kung paano naglaho ang kayabangan sa mukha nito. Ano ito? Tumingin ang biyenan sa anak niya. Daniel, nabaon ka na naman. Ba sa utang. Nangako ka sa akin na tumigil ka na ma. Huwag ngayon. Nanggagali na sabi ni Daniel. Anong huwag ngayon? Sumabog ang nanay niya. Napapahiya ako sa mga tao dahil sa iyo siniraan ko itong asawa mo. Pinalayas ko pa siya. Tapos malalaman ko na gumagawa ka pala ng kalokohan gamit ang pera ng ibang tao. Natutuwa nga po kayong palayasin ako. Malamig na paalala ni Kat. Kunin mo gamit mo. Mag-isa ka lang naman. Naalala niyo po bumuka ang bibig ng biyenan at sumara. Wala itong masabi. Samga, oras na iyon. Nakukumpulan na ang matao sa parking lot. Huminto ang isang kapitbahay na may tulak-tulak na stroller. Dalawang lalaki mula sa parking ang lumapit. Yung mga marites na tambay. Nag-abang sa gilid. Nakatayo si Diane sa gilid. Yakap-yakap ang sarili. At tumutulo ang mga luha na may kasama pang itim na maskara. Gusto ko lang makuha iyong pera ko. Paulit-ulit niyang sinasabi. Ibalik mo lang iyong pera ko? Sa kanya ka maninggil. Mas kalma dong, sabi ni Kat kay Diane. Hindi sa akin. Wala akong utang sa iyo. Nagsinoongaling siya sa iyo. Nagsinoongaling siya sa akin. Pati sa nanay niya. Litong-lito na si Daniel sa pagitan nila sa nanay niya. Sa asawa niya. At sa kabit niya. At sa mata nilang tatlo. Isa lang. Ang nakikita niya hindi pagmamahal. Kundi pandidiri, bakit ba kayo nakakaisa laban sa akin? Sigaw niya. Mga babae nga naman. Wisit ginagawa ko ito para sa pamilya. Para sa ang pamilya. Daniel Paguna. Tanong ni Kat. Para sa pamilya. Niyo, ni Diane. O para sa pamilya natin. Mamili ka nga. Kasi iyong sunshine sa phone mo. Iba. Iyong asawa mo. Iba. Tapos sa inyong lahat. Nagsisinuon-haling ka. Sunshine, biglang umangat ang ulo ni Diane. Di, teka. Hindi ako iyon. Iba ang pangalan ko sa konteks niya. Nakita ko. Nawalan ng kulay ang mukha ni Diane. Sino si Sunshine? Bumagsak ang matinding katahimikan. Namutla si Daniel sa pangatlong pagkakataon. Daniel. Napakahinang tanong ni Diane. May iba ka pa ba bukod? Sa aming dalawa hindi siya sumagot. At iyon ang pinakamalinaw na sagot sa lahat. Tumawa si Diane. Tumawa siya ng malakas. Nakakabalif na tawa. Pangatlo. May pangatlo pa pala. Diyos ko. Ang tanga-tanga ko. Ayan.
Ikaw na mas mo naksabi. Hindi nakapagpigil ang biyenan. Pero natigilan agad sa talim ng tingin ng dalawang babay. Sa gilid. May napagasp na kapitbahay. At nagsimula na ang bulungan. Iyong mismong Marites na kinausap ni Mama Luming kahapon. Nakatitik sa kanya ngayon. Aba, paano iyan? Luming malakas na sabi ng kapitbahay. Ang dami mong sinabi kahapon tungkol sa manugang mo? Kesyo, masama ugali. Balivdaf. Yun pala. Iyang anak mo, tatlong babae ang pinapaikot at pinaperahan. Ang husay din. Ano? Namula ng husto si Mama Luming. Bumuka ang bibig pro, walang lumabas na salita. Sa unang pagkakataon, naubusan siyang palusot. Lumapit si Dayan kay Daniela Dinoro, siya sa dibdib. Ibabalik mo ang pera ko hanggang sa huling sentimo? Buong 300,000. Naintindihan? Mo kundi. Hahanapin ko iyong pangatlong babay mo. Pupunta ako sa opisina mo. Ipapakalat ko sa lahat kung ano ang klaseng tao ka diyan. Ano ka ba napatras si Daniel? Wala namang iba. Wala nang tayo putol nito. At napaos ang boses niya. May tangang naniwala sa iyo? At ako iyon. Pero tapos na. Nakatita kang makakapitbahay kay Daniel. At nakatayo lang siya sa gitna ng parking lot. Sa unang pagkakataon. Wala siyang masabi, walang malambing. Walang galit. Ang perpektong pamilya. Napilit. Niyang pinagmukhang totoo sa mga tao. Tuluyan ng gumuho sa mismong samanto. Sa harap ng lahat, kamadong lumapit sikat sa kotse. Umupo sa driver's seat ang upuang kilalang-kilala niya. Inayos niya ang side mirror na pinakialaman ng ibang tao kaninang umaga. Pinulot niya ang mga nakakalat na papeles sa sahig. Binalik sa loop na kray na folder at itinago sa glove compartment kung saan ito dapat laging nakalagay. Susi, sabi niya. Sabay lahat ng kamay kay Dian. Walang imik na inabot ni Dian ang susi. Nasira na ang lahat ng ilusyon niya tungkol sa 300,000 piso dito sa mismong parking. At wala na siyang ganang makipag-agawan sa kotse. Dan, sabi ni Kat habang nakababa ang bintana. Bayaran mo iyong utang mo kay Dian, galing sa sarili mong bulsa. At nahuwa ka ng lalapi sa akin. Mamayang hapon, ilalabas ko na ang mga gamit mo sa hallway. Isasama ko na rin iyong sinlas ng nanay mo. Kat, humakbang paharap ang biyenan niya. Pero hindi mo pwedeng palayasin ang asawa mo sa kalsada. Asawa mo siya? Dati. Asawa ko. Sagot ni Kat. Nung inaakala kong kasal ako sa isang matitinong tao. Yun pala. Kasal ako sa taong baon sa utang at pinagtatangkaang nakawin ang pag-ari ko. Kaya hindi. Mama Luming. Hindi ko na siya asawa. Pinaandar niya ang makina. Umungol ng pamilyar ang makina. At kasabay noon. Pakiramdam ni Kat. Bumalik sa ayos ang buhay niya. Nakatayo. Si Daniel sa Hidna NH Kalsada sa pahitan NH Deposit Slip sa Saig. Na humahagulgol niyang kabit. At nampulang-pula niyang nanay sa hiya. Sa nakalipas na 2 araw, ngayon lang nangyaring walang magtatanggol sa kanya, gagapang ka rin pabalik. Pahabol niya, kahit wala ng lakas at banta sa boses niya. Gusto lang niyang makuha ang huling salita. Tumingin si Kat sa kanya mula sa bintana. Kalmado. Walang galit. Hindi ako gagapang. Daniel. Sa wakas, alis ako. Gamit ang sarili kong kotse. Dahan-dahang umandar ang silver na Camry. Umikot. At lumabas papunta sa main road. Sa rearview mirror. Nakita niya silang tatlo.
Palayo ng palayo. Palit ng palit. Si Diane na nagpupunas ng tumutulong maskara. Ang biyanan na hawak-hawak ang braso ang anak niya. At si Daniel na litong-litong nakatitik habang papalayo ang asawa. Ang pera. At ang kotse. Sa harap niya ay ang maluhuwak na kalsada sa umaga. Ang kalmadong tunog ng makina. At ang gray na folder na nakatago ng mayo sa glove. Compartment kung saan ito dapat nakalagay mula pa noong umpisa.